Sa walo at sa katotohanang maaaring humantong sa magkaibang katapusan depende sa naging pasya, o kahit anong pasya pa ang piliin, iisa pa rin ang patutunguhan, isang trahedya. Sigawan lamang ng mga tao ang maririnig sa paligid. Nagkakagulo. Tumakbo silang lahat, hindi sa kung saan, kundi palayo. Palayo sa isang nakakatakot na nilalang. Isang nilalang na hindi na dapat ituring na tao, dahil mukha lamang nila ang natirang makatao. Sila ang mga halimaw na may mukhang tao, at sila ang pumapatay ng walang awa. Sa harap nila, ay bangin. Wala nang matatakbuhan. Kaya ang iba'y nagsipagkubli sa likod ng mga bato, umaasang hindi sila mapapansin. Isang babae ang nanginginig, punit-punit ang kasuotan, halos wala ng lakas. May luha sa kanyang mga mata habang same time siyang nagdarasal sa isipan, Panginoon, huwag mo po sanang hayaang mapansin ako ng halimaw na ito. Ngunit ang dasal niya'y hindi dininig. At kahit sa huling sandali ng bago ito mamatay, humiling pa rin ito sa halimaw na huwag siyang saktan, ngunit syempre, wala itong halaga. Sa halimaw, wala nang natitirang awa. Hindi kalayuan, may isang lalaking nakaupo sa likod ng isang bato, nanginginig sa hindi makapaniwalang ito na nga ba ang Devil Star. Ang pagsubok na ito, hindi ito para sa mga baguhan. Sinabi naman nila noon, kailangan mo lang magtagal sa loob ng 5 minuto matapos gamitin ang job shifting material, upang makumplito ang misyon. Pero sa totoong mundo, ang isang normal na tao, halos imposibleng makaligtas kahit 1 minuto. Ang pangalan ng ating pangunahing tauhan ay John Chi, at ngayon, siya'y nasa gitna ng baguhang pagsubok sa isang planeta na tinatawag na Devil Star. Ang Devil Star ay isang napakalaking planeta na bigla na lang lumitaw sa kalawakan, malapit sa Earth, 50 taon na ang nakalilipas. Sa kabutihang palad, hindi nito sinira ang balanse ng kalawakan o pinatalsik ang mundo sa orbit nito. Ngunit simula nang dumating ang Devil Star, nagbago ang lahat. Ang mga hayop, ang mga halaman, nagmutate, naging mga nilalang na kilala na ngayon bilang beast gods, mga Diyos-Diyosan ng karahasan, bangungot ng sangkatauhan. At ngayoy winawasak nila ang buong mundo. Hindi kayang labanan ng kasalukuyang teknolohiya ng tao ang mga nilalang na ito. At ang kanilang paglitaw ay siyang nagtulak sa buong sangkatauhan sa bingit ng tuluyang pagkalipol. Subalit kahit sa panahon ng kasukdulan at desperasyon, may ilan pa ring nakaligtas. At sa gitna ng kadiliman, natutunan ng mga nalalabing tao, na ang Devil Star ay hindi lang kamatayan, ito rin ay isang lugar ng misteryo at pagsubok. Nagpakita ang mga portal sa mundo, mga lagusang tila mula sa digital na realidad. Sa pamamagitan ng mga portal na ito, nakakapunta ang mga tao sa tinatawag na Devil Star. Akala nila'y laro lang ito. Ngunit hindi. Isa itong napakamakatotohanang virtual world, isang mundong puno ng hiwaga at panganib. Sa mundong ito, maaaring mamuhay ang tao sa iba't ibang propesyon. Bawat isa'y may sariling katangian, kagamitan, kakayahan, at tulad ng mga karakter sa laro, maaari silang mag-level up. Ngunit isang nakakagulat na katotohanan ang kanilang natuklasan. Kapag naabot mo ang isang tiyak na antas sa Devil Star, maaari mong dalhin ang kapangyarihang iyon pabalik sa mundo ng tao. At sa panahong iyon, ang tao'y magiging kasing sama at kasing lakas na ng mga halimaw sa totoong mundo. Ito ang tanging pag-asa ng sangkatauhan, ang lumakas sa Devil Star upang makalaban sa mga halimaw at makaligtas sa pagkalipol. Ang mga pumili ng landas na ito ay tinawag na mga pioneers, mga unang sumubok. Ngunit hindi ito magandang balita para sa lahat. Sa kasalukuyan, si Junkei na lamang ang natitirang buhay. Wala na siyang matakbuhan. Harap niya'y bangin, likuran niya'y halimaw. Sa isip niya, ginamit ko ang lahat ng ipon ng pamilya, ito na ba ang huling hantungan ko? Naalala niya ang sinabi ng kanyang nakababatang kapatid na babae. Mas mahigit, kuya, kung gusto mong subukan ang Devil Star, gawin mo. Kami ni kuya, gagawa ng paraan para makapag-ipon para sayo. Sa murang edad, tiniis ng kanyang kapatid na babae ang hirap, makapag-ipon lang para kay Junkei. Ang kanyang nakatatandang kapatid naman ay patuloy na nagtratrabaho, kahit pa may malubhang sakit sa bato. Kung hindi sila makakalikom ng pera para sa operasyon, 2 buwan na lang ang taning nito. At ngayon, wala man lang siyang oras para tapusin ang pagpalat ng trabaho. Mamamatay na lang ba siya rito?
Sayang ang lahat ng sakripisyo ng kanyang pamilya. Bigla, isang sandata ang inihagis ng halimaw sa kanya. Ngunit hindi siya pwedeng mamatay dito. Hindi niya hahayaang mauwi sa wala ang lahat. Imbes na maghintay ng kamatayan, handa siyang isugal ang buhay para sa kanyang pamilya. Ito na lang ang tanging tsansa niya para mabuhay. Kaya, tumalon siya sa bangin. Sa itaas, nakangisi ang halimaw, parang pinapanood lang ang kanyang pagbagsak, tila ba alam nitong wala ng pag-asa ang tao. Ngunit hindi pa tapos ang lahat. Hindi pa. At isang bughaw na bintana ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata, isang sistema na nagsabi sa kanya na ang kanyang mga kilos ay eksaktong tumutugma sa mga katangian ng isang sugarol. At dahil doon, naging isa siya sa kakaunting, isa sa bawat milyong, taong nakaranas ng pagbabago ng propesyon. Isang lihim na propesyon ang nabuksan. Ipinahayag ng sistema, matagumpay na nakumpleto ng manlalaro ang pagbabago ng propesyon. May pag-asang ang lalaking ito ang magiging dahilan ng pagluwalhati ng isang propesyon na matagal nang nananatiling nasa dilim. At ang propsyong iyon, ay ang sugarol.